Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs or Cross Watchers. Monthly reading ninyo, April 2026. Yung mga dapat malaman or paparating sa inyo. Okay. Kung nyo lang ano yung magre-resonate sa inyo, kung ano lang applicable sa situation nyo, kung ano lang yung maaaring makatulong sa sitwasyon ninyo. The rest, leave nyo na yun. Okay? Kumusta kayo? Taga saan kayo? Bago ba kayo rito or matagal na? Saan ba kayo napadpad? Sa FB page ko ba? YT channel ko? Or doon sa TIKTOK? Yan. Comment nyo na lang dyan. Kung nakaka-resonate din kayo, pwede rin kayo mag-leave ng comment or like or heart. Malaking tulong po yan. Meron kang card 1, 13, 14, 26 sa iyong Lenormand cards. Sensya ka na dito sa part na to, Sagittarius, hindi mo makikita kasi yung glare ng ilaw. Wala akong magagawa dyan, hindi ko makokontrol yan. Sabi, nabanggit ko naman sa inyo eh. Kung ano yung lumalabas. Meron ka ring Knight of Cups, Wheel of Fortune, ano to, si Ten of Wands, Queen of Wands, sa bottom mo, meron ka ritong Five of Swords. Okay, so, may energy dito ng dalawang person. O, di ko na lang, sige, para gender neutral tayo dito. Hindi ko na lang bibigyan, hindi ko na sasabihin na lalaki lang talaga yan. So, kung ano man ang gender, no? Merong dalawang person, yun na lang. Isang significant person, which is yung important person sa buhay mo. Pero meron ding isang person dito na parang pwedeng benefactor, no? Kasi wealthy man yan eh. Meron din ako na-feel na something very urgent. Sagittarius. Challenging card nga pala yan, by the way, si Message of Concern. Yan. Mukhang meron something na nakakabigla, ikakabigla mo itong balita na ito, no? Kung ano man yan, sabi ko nga, hindi positive card yan, pwedeng problema yan. Okay? Problema siguro yan na nakakabigla. Once na mabasa mo yan, marinig mo yung mensahe na yan. Alam mo yun? So, maging prepare ka na lang dyan since lumilitaw yan. Something na maaaring, sabi ko nga, ika-shock mo eh, or ika-disappoint mo, no? O maaaring ika-problema mo, ika-worry. Ano pa? Wealthy man, ito yung person na maraming pera eh. Or magaling siya pagdating sa mga ganong, magaling siya sa very business-like itong person na ito. Very professional, by the way. Kasi this is someone na someone na magaling magpatakbo nung kung ano man, negosyo ba yan, may influensya, meron siyang pera, alam mo yun. So, may muscle, may power siya kasi kompleto siya eh. May mga connections, may pera, no? May skills, may kaalaman. Pwedeng si person mo yan, kung ang energy niya yan, tinutukoy na yung SP mo yan, significant person mo, pero pwede rin iba pang person yan. Kasi may dalawang person dito na energy na nadedetect ko. Pwedeng magkaibang person sila. Hindi ko alam kung anong ugnayan nila sa'yo, pwedeng hindi naman romantic din eh. Di ba? Kasi itong si wealthy man, sabi ko benefactor, sama na maaaring makatulong sa'yo. Pwedeng boss, pwedeng mentor, benefactor.
Pwedeng benefactor ni person mo, no? Or maaaring makatulong sa'yo, sino man yan. Pero pwede rin kasi itong success na paparating sa'yo. Accomplishment or success. Pwede naman din yun ang ibig sabihin yan. Okay, so yung message of concern mo, it could be related doon sa person mo. Pwede rin naman. Or pwede rin namang hindi about your person. Pwedeng tungkol sa ibang bagay. Pwedeng sa family or kung ano man. Pero meron ka rin kasing Great Fortune card. Wow. Ito yung parang, kumbaga sa tarot cards. Parang ito, Wheel of Fortune speaking. Ano ba yan? Kanina ko pa kasi nilatag eh. Bonggang-bongga to, Sagittarius. Tingnan mo naman, dala-dalawa. The odds are in your favor. Wheel of Fortune and Great Fortune cards. Nakikita mo yung kung gaano ka-amplified yung effect netong dalawang bara na to. Para sa akin, ito talaga yung moment mo na magiging successful ka talaga sa kung ano man yung gagawin mo. Ito kasi yung magandang pagkakataon sa'yo eh. Ito na talaga yon. Kaya nga, ito na yung moment mo na i-maximize mo yung effects netong dalawang cards na yan. Huwag ka lang aasa lang ng swerte lang. Porke Great Fortune, porke Wheel of Fortune. Ay, okay, maswerte ako. Hayakay, hindi ganun. Okay? Pwede rin kasi itong Wheel of Fortune, pagbabago talaga ng pagbabago ng kalagayan, situation. Kasi ito ay card din naman ng pagbabago. Pag-ikot yan ng wheel eh. So, meron ditong something na pwedeng from rags to riches ka na, char. From ordinary employee to CEO. Alam mo yun, parang pinapakita ko lang yung examples. Na merong magandang pagpihit ng iyong kapalaran with the Wheel of Fortune at saka sa Great Fortune cards. Ito yung mga magagandang bagay na paparating sa'yo. Sabi ko nga, pwedeng may mga accomplishments ka eh. No? Tamang-tama yung timing eh. Kaya kung hindi ganun ka okay yung situation mo, itong mga nakaraan, expectin mo na talaga na itong paparating na month na ito, mafe-feel mo talaga yung improvement, yung mga magagandang bagay na yan, changes na yan. Sagittarius. Ito na kumbaga yung ito na yung moment mo talaga. Pera na lang talaga dito, hindi ko alam kung tungkol saan yung hindi magandang balita na yan na ikakabigla mo. Okay? Kung ano man yan. Sa love life mo, since napakaganda naman ng cards mo dyan, sa pera, sa career, or sa business mo, tingnan natin yung love life mo. Pagdating sa love life mo, yun, dun lang. Dito medyo matabang. Baliktad si Queen of Wands, baliktad si Knight of Cups. Sabi ko nga dun sa message of concern, pwedeng regarding kay SP mo yan significant person mo So, pwedeng dun naman bumabagsak ngayon yung, challenge or problem pagdating sa love life mo. Kasi parang nakikita ko dito na nawawalan ng gana, pwedeng hindi masyadong magparamdam, magpakita, no? Wala masyadong ganap. Basta parang merong something dito na nagkakatabangan Oo. Wala masyadong, alam mo yun, walang sparks ba? Hindi ito itong person na to, hindi siya, pwedeng actually bigla na lang tong hindi sisipot. Or pwedeng merong something dito na ikakagulat mo disappoint mo. Kasi
Bigla na lang nagiba. Pwedeng bigla na lang nagiba yung energy niya sa'yo, bigla na lang nagiba yung, pwedeng hindi na lang sumulpot, pwedeng nagiba ng feeling, isip, alam mo yun, merong something na related sa feelings eh. Or pwedeng meron na something na hindi tutuloy. Oo. Parang may nagbago ng parang may pagbabago ng ihip ng hangin. Pagdating dito sa person mo, yun yung nadedetect ko na energy. Pero, kung ako tatanungin, oo, parang big deal talaga something tungkol sa nakaplano na, nakatakda na, tapos parang biglang, alam mo yun, all of a sudden, biglang nag-iba yung mga bagay-bagay, nag-iba na lang ng isip, nag-iba na lang ng plano. Parang yun yung napipil ko eh. And in a way, parang makakaramdam ka na parang feeling mo binitray ka nitong person na to. Kasi baka mamaya biglang nag-back out o baka mamaya kasal niya na. Tapos bigla siya nag-back out, 'di ba? Eh hindi yun yung plano ninyo, hindi yun ine-expect mo. So pwedeng ika-shock mo, ika-surprise mo talaga ng bonggang-bongga. No? Basta merong something major. Major talaga yung word na pagbabago rito eh. Baka bigla na lang nagbago yung person, no? Bigla kayong may pag-aawayan, pwede rin. Kasi parang may pag-aaway o bigla na lang nawalan ng connection, bigla na lang naglaho, dumitouch, kasi parang merong pag-alis, paglayo, okay? So, yun yung mga napipick up ko sa love life mo. Tignan na natin yung iba pang paparating. Harp. Okay, so at least may pampalubag loob ka rito. Kung nakaka-disappoint man yung person mo, jowa mo, love life mo, meron namang ibang bagay na makakapagpasaya sa'yo this month, kung ano man yan. It will bring you happiness. Pag nakita kasi natin yung lily, happiness yan eh. Could be a blessing na marireceive mo. Kasi may mga magagandang bagay na pag mangyayari or magbabago sa'yo. Pwedeng material yan, pero pwedeng hindi. Love naman kasi pwedeng hindi lang naman sa lover mo, jowa mo eh. Pwedeng yan eh, coming from your family, mga sobrang mga malalapit, mabubuting kaibigan. It could be something na maaaring napaka-special para sa'yo, could be something or someone na special sa'yo. Aside dun sa significant person mo. Plenty of material things talaga. Pagdating talaga sa material, sa pera, sa trabaho mo, sa negosyo mo, goods na goods. Nandyan yung bountiful, nandyan yung abundance. Sabi ko na nga friend. Hindi ka man swertihin doon sa jowa mo, ma-disappoint ka man, mabigla ka man dyan, ma-shock ka, at least merong mga tao na nandyan sila para suportahan ka, pasayahin ka, which is yung mga taong close sa'yo, no? Particular kaibigan mo, mga kaibigan or kaibigan mo. Okay? So, yan yung napick up ko sa reading nyo. Don't forget to leave a like, a heart, a comment, pa-share, subscribe, follow, babush.